Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito naman po si Lola Sara. Nandito po kami sa mga oras na ito sa katedral ng Sorsogon ay ng Daet. Ngayon, itutuloy ko po ang aking kwento ng aking talambuhay. Nasabi ko po baga sa inyo na ang buhay ng tao ay parang bata. Minsan nadarapa nang paulit-ulit tayo po ay muling bumangon. Nagbigay sa akin inspirasyon at binigay sa akin halimbawa ng isang bata na nadarapa. Sa mga oras na ito, ang masasabi ko, thank you Lord. At bakit? Sa mga oras na ito, wini-welcome ko sa aking isip ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Nabigyan niya ako ng mahaba pang buhay upang isalaysay ko ang aking talambuhay na nagkakaroon ng inspirasyon sa bawat magulang o kaya tulad ko na may edad na ganito. Ibabalik ko po ang aking kwento tulad nitong aking idolo na si Virgen Inang Santa Lourdes. Ito po ang lumitaw sa alitaw-taw ng aking isip nung kapanahunan na ako ay natutulog. Ginising niya ako na hindi ko pa siya kilala kung anong santa, kung anong pangalan ng santa ang tulad niya. Basta ginising niya ako sa kahimbingan ng aking tulog na, Sara, oras na para ikaw ay tumulong sa aking kapwa. Nasabi ko noon nang paulit-ulit, sino ako? Ano ang karapatan ko? Saan ako kukuha ng posibleng itutulong ko sa aking kapwa na hindi ko pa naiintindihan? Alam po ninyo, nung ikasal ako, taon 1976 sa Dita-Gubat, Sorsogon, para lang ako nananaginip. At bakit? Hindi ko plinano na ako mag-asawa na, sapagkat ang pangarap ko sa buhay ay maging isang madre. Subalit hindi po yun natupad sapagkat kami ay mahirap lamang. Isa pa ang aking tatay, parang sa tingin ko, na mulat sa kanya na hindi siya mahilig magpaaral ang mga sinaunang tao. Nang katwiran niya, di balik kami magkamaratay ng ipon-ipon, wag lang kami magkahiwa-hiwalay. Sa tulad ko, isang babae, para bagang wala siyang tiwala na lumayo ako sa gayad ng kanilang pamamahala. Ngayon sa madaling kwento ko, tumakbo ang buhay. Taon 1923, itong kadadaan lang na taon. Matagal ko pinag-isipan yon. Oo nga, nang gamot na ako ng ilang taon simula nung ako ikasal hanggang sa 2010. Sa madaling kwento, marahil sinubo kami ng Panginoon. Nagkahiwalay kami mag-asawa. Sa pagkahiwalay namin mag-asawa, naglaro sa aking isipan. Marahil hindi na ako karapat dapat tumulong sa aking kapwa na lumapit sa Panginoon sapagkat nagkaroon na ng bahid ang aming pagkasama. Hindi namin natupad ang sakramento ng aming pagsasama. Subalit, sa madalang kwento, sinubok ako ng mabigat na pagsubok ng Panginoon. Nagkasakit ako. Isipin po ninyo, maniwala man kayo hindi. May okasyon ang pamilya ko. Birthdayhan yata yun ng kanyang anak. Lahat sila ay nakainom at nagsalo-salo sila, masaya sila. Ako naman ito, hindi ko nagugustuhan ang mga bagay-bagay sa aking paligid dahil lihim nga ako na makadiyos. Wala ako ibang pangarap kung hindi masunod ang gusto ko na magkaroon ako relasyon sa Panginoon. Sa madaling kwento, hindi po yun natupad sapagkat ang paligid ko ay hindi ka nais-nais na tawagin malapit sa Panginoon. Pero po nanindigan ako, ito ang totoo. Hindi nila ako kaya mahikaya. Ang mag-inom, ang manigarilyo, at kung ano pang uring bisyo, hindi nila ako nahatak. Ang palibot ko, sa masagwang salita, nagpasasa sila sa pangmundong gawain. Pero po ako sa awa ng Diyos, sa paninindigan ko sa Panginoon, hindi ko po yung ginawa.
ko lang po doon, umagwat ako. Hindi ko natupad yung tumulong sa aking kapwa dahil parang nahiya ako sa Panginoon na hindi ko natupad ang aming banal na sakramento. Nagkahiwalay kami sa madaling kwento. Dahil hindi maunawaan ng asawa ko anong nangyayari sa buhay ko, ang tumulong sa kapwa ko at magmensahe ng ganito. Sa pangyayari po yun, nakalipas din ang ilang taon na hindi ko ginawa ang ipinag-uutos sa akin ng mahal na Birhen Santa Lourdes. Napangalanan ko na siya ay Birhen de Lourdes sapagkat nakita ko na ang anyo sa tulad nito, mga santo-santa. Siya pala ang Birhen de Lourdes. Hindi ko po nasunod yon. Huminto ako ng bahagya ng ilang taon. Nagkasakit po ako. Maniwala kayo sa hindi patotoo pa doon sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Doon po ako nagkasakit. Nagmaga ang aking mukha at hindi ako nakapagsalita. Ipinost ng anak ko sa Facebook. Nasabi ko sa kanya, nagsisinyas ako, sabihin mo na mahal ko si Mayor. Tulungan niya ako na di bali na ako mamatay. Makadao pampalad ko ang mga kapatid ko. Sa puntong ito, hindi ko mapigil na maging emosyonal ako. Sapagkat ang akala ko po, ito na ang tuldok ng buhay ko. Sa pananalig ko sa Panginoon, humiling pa ako sa Kanya. Lord, bigyan mo pa ako ng buhay. Last chance. Back to normal ako. Balik ako sa dati kong obligasyon na pinag-uutos mo. Sabi ng anak ko, Mama, ipopost ko po ito sa Facebook. Sabi ko, sige na. Hihiling ako sa mga kababaro ko, sa mga kaibigan ko na napaginahawa ko rin. Natulungan nila ako hindi sa pamamagitan ng pera, kung hindi sa panalangin na madugsong ang pambuhay ko. Sa madaling kwento po, mga minamahal ko sa kasubaybayan, gumaling ako. Ang sabi ni Mayor sa akin doon sa Panganiban, Ate Sara, kahit saan mo gusto, tutulungan kita makarating doon. Maraming salamat po sa loob-loob ko dahil kahit papanong ginamit niya ang sasakyan sa motorfall para ihatid ako doon sa mga kapatid ko sa Gubat, Sorsogon dan sa pinagmulan ko. Nandoon ako nabuhay sa Payawit, Gubat, Sorsogon at pagdating ko po doon, tinago ako ng kapatid ko sapagkat wala pa sa porma ang aking aura. Payat na payat ako, para akong tulala na hindi kapakipakinabang. Sa awa po ng Diyos, tumakbo ang oras, makalipas ang mga ilang linggo. Bumalik ako sa sigla at lakas. Sa nabitawan kong salita, nababalik ako sa misyon ko, na ipapahayag ko kung paano ako nabubuhay sa ngayon sa pamamagitan ng tiwala ko sa solo Diyos. Ito ako. Na bagamat naaalaala ko ang mga malungkot na naging nakaraan ko, masaya ako. At bakit? Naririto sa akin ang Panginoon. Sinusunod ko ang gusto niya na ako magmensahe, mapulutan ang aral ng aking kapwa. Dahil kung tutuusin po, sino ako na magsasalita ng ganito, na halos bumubukal sa aking bibig ang mga mensahe sa tulong ng Panginoon at totoong kaganapan sa aking buhay. Sa madaling kwento po, nakarating ako ng Gubat, Sorsogon doon sa Tagaytay. Palibhasa, kilala nila ako na ako'y nanggagamot, nakakatulong ako sa aking kapwa sa pamamagitan ng aking abang palad na binibigyan ng power ng Panginoon si Kristo, gumagaling sila. Nasabik sila. Hinanap-hanap nila ang ginagawa ko noon. Sa awa naman po ng Panginoon, hanggang sa ngayon,
na nandito naman ako sa norte. Linisan ko muna sila. Meron mga karamdaman doon, subalit parang inuudyukan ako na pumunta ako sa lugar na ito. Alam po ninyo, masama ang panahon, may bagyo. Hindi ako alintana. Nasundin ko ang utos sa akin. Alam ko, Panginoon ang nag-uutos. Ito ako ngayon, pakinggan ninyo ang mensahe ko. Damhin ninyo sa kakaloob-looban ng iyong puso. Kung ito'y totoo o hindi. Kaya sa pakiramdam ko, lubos-lubos ang blessing sa akin ng Panginoon kapag natutupad ko ang gusto nila. Masaya ako at napakagaan ng aking pakiramdam na sundin ko ang ipinag-uutos nila. Na ang sabi nga yan sa Mateo 11:28, halikayo, kayo na mga napapagal at nabibigatan ng lubha, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi yan nawala sa aking pagkatao. Noong kasalukuyan na ako'y sobra ang pagsubok sa akin na naramdaman ko, hindi ko nalimutan ang salita ni Kristo na lumapit sa Kanya. Kaya ito ako ngayon, walang tag-ulan sa akin, walang maunos sa oras na sundin ko ang salita ng Diyos. Sapagkat nandiyan mga nasasabi, humayo kayo, ibalita ninyo ang salita ng Panginoon Jesucristo. Kaya maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng pansin. Panoorin ninyo palagi ang mga videos ko. At ito'y panata ko sa Panginoon na kahit na ano ang mangyari, tutuparin ko, isasalaysay ko para kayo magkaroon ng inspirasyon sa buhay. Na sino ako sa ipinag-uutos ng Panginoon para sa akin. Napakibigat man para sa akin dahil wala akong sukat na pumunta kung saan-saan. Pero masaya ako. Bakit nasusunod ko ang kanyang ipinag-uutos? Marahil na pagmasdan ninyo, narinig ninyo ang konting bahagi ko na naman sa inyo na patotoo sa aking buhay. Kaya ito po, si Lola Sara, patuloy kong ikikwento sa iyo at ibabahagi ang totoong nangyayari sa aking buhay. Subaybayan po ninyo at nang magkaroon kayo ng inspirasyon sa totoong buhay na kasaysayan ko. Si Lola Sara po ito at magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat.